na. Gutom po ba? Okay, gutom din ako. Damay-damay na tayo. Yan. Sinong first time akong nakita? Okay. Anyway, ako pala si Ate Sara. Ako ang isa sa may-ari ng St. Gerard Construction. Yung isang may-ari syempre yung aking better half, si Curly Vizcaya. Ang pangalan ng Gerard, galing yan sa pangalan ng anak ko, na nandito ngayon, si Gerard. Kasama ko ngayon ang aking anak, si Gerard, tsaka si Matthew. So, yan yung company namin, 22 years na siya in existence, kasi 22 na siya Kaya 22 years old na rin yung company namin. Hindi kami nag-umpisa na malaki. So, anong gagawin ko para sa Pasig? Anong pangarap ng isang Ate Sara? Siyempre, ang gusto namin, unang-una, di ba, sino naka-attend na medical mission? 2 ulit ako bumaba sa Pineda, ganyan ko kamahal ang Pineda. No? Twice kaming bumaba. Siyempre, dun sa medical mission natin, may bayad ba? Wala. O, di ba, may libre pa kayong masahe, may libreng mani-pedi, tsaka may libreng gupit. Tama po ba? Yan band-aid solution lang yan. So, hindi yan permanent solution, yung medical mission. Ang permanent solution na gusto natin mangyari, ay sorry mga bata Teka, wait, excuse me. Yan, para bababa tayo. Yan. Siyempre, ang permanent solution natin para sa ganyan, magpatayo ng isang 11-story na dekalidad na ospital. No? Okay po ba yun? Diba ang hirap yan? Kasi ang dami nagsusulisit sa amin sa office na humihingi na pang CT scan, pang MRI, pang laboratory, kasi wala tayo nun. Meron na ba na-confine dito sa PCGH o Child's Hope? Meron na ba? May na-try na ba? Totoo po ba na minsan nasa monoblock na lang yung pasyente, tapos naka-dextro siya 3 days minsan? Hindi siya chismis, totoo po yun? Yun. Siyempre, di ba may sakit ka na, pahihirapan ka pa ba? Di ba? Ayaw natin yung ganon. Kaya tayo gusto natin magpatayo ng isang dekalidad na ospital para ma-accommodate lahat ng mga pasyente natin. Okay po ba yun? Tsaka ang isa pang pangarap ng Ate Sara at ng Team Kayanis, sa South Cotabato, meron po tayong, meron silang ospital doon, walang cashier, zero billing, walang binabayaran. Sa Sultan Kudarat, ganun din. Sa Iloilo, ganun din. Sila probinsya, tayo lungsod, city tayo, progressive city pa, tama po ba? Gusto nyo ba zero billing? Walang bayad. Na lahat ng gamot nandoon na, hindi kayo mahihirapan. Hindi nyo kailangan bumili ng gamot sa labas, doon sa mga butika sa gilid-gilid. Tama po ba? No? Lahat nandun na. Ang gusto din natin, syempre, mga senior citizens natin, mga lolo't lola, sino nandito na lolo't lola? Isang pangarap ng Team Kayatis, magkaroon ng libreng mga maintenance nyo, no? Okay po ba yun? Sinabi yun ni Vice kanina. At gusto natin yung mga maintenance na yun, maihatid sa bahay nyo. Okay po ba yun? Siyempre, no, sabihin nyo si Ate Sara naman, no, nagkukwento na naman to ng parang hindi ka panipaniwala. Sa Makati po at Taguig, nagagawa po nila. Di ba po hindi naman masamang gumaya? Basta na ihahatid natin yung serbisyo sa bawat Pasigenyo. Tama po ba? Kayang-kaya this. Meron kaming pamilyang Pasigenyo card. Nakakuha po pa kayo? Lahat meron na? Wala pa. Oo. Pagtapos ng siguro i-implement natin. Pag meron na kayong ganon, kayo ang prioridad namin. Kami payat pala rin sa kasakali, no? So kayo yung magiging priority natin na mapaabot ang serbisyo ng pamilyang Pasigenyo. Anyway, isa pang gusto natin, sino walang bahay? Dami. Di ba nakita nyo kanina yung presentation? Di ba ang gaganda ng mga pabahay? At may location kung saan natin itatayo. Kasi baka sabihin nyo, saan ba itatayo yan? Meron mga location na itatayo. So yung pabahay na yan, gusto natin syempre, gusto nyo ba mailipat kayo sa Tanay o sa Laguna? Ayaw nyo, di ba? Syempre nandito yung trabaho nyo, nandito yung mga kamag-anak nyo. Kasi yun nga yung sinasabi ko, ang Pasigenyo, one way or another, pag lihiti mo kayong Pasigenyo, magkakamag-anak tayo, no? Tama po ba pag lihiti mo kayong Pasigenyo? Ayaw
ayaw nyo mahiwalay. So, pag nilipat kayo sa Tanay at Laguna, layo na nun, no? Ang gusto natin, pag nagpatayo tayo ng pabahay, dito pa rin kayo sa Pasig titira. Okay po ba yun? Siyempre kami construction company. So alam namin kung itong mga sinasabi namin, magagawa ba namin o hindi. Tama po ba? 22 years na ako in the business. Ang company namin, ang St. Gerard Construction, 41 companies sa buong Pilipinas, ang quadruple A. Isa kami doon. No? 41 lang sa buong Pilipinas, isa doon ang St. Gerard Construction. Kaya alam namin kung ano yung sinasabi namin. So yung sinasabing ospital na ipapatayo sa 2 taon, meron kaming pinapatayo ngayon na ospital sa Manila. No? Last year namin siya inumpisahan, matatapos na siya ngayong taon na to. 2 taon. Kaya hindi ako nangangako. Kaya kong gawin. Kasi kaya this. Tama po ba? Hindi kami na, ang gusto namin maipasok yung experience namin bilang kontraktor. Siyempre, ang experience namin lalo, mga flood control. Bumabaha ba dito? Hindi naman. O yun, baha. Mga kalsada, mga drainage. Nung dumaan ako sa looban nyo, ang daming pangit na drainage na. Tama po ba? Nakakadapa. Tapos yung mga pababa, paakyat, yung mga hagdan nyo, nakita ko, parang madudulas na tayo. No, ayaw natin ng ganon. Siyempre, i-improve natin yan. Yung lalo na yung mga drainage system natin, kasi yung dati nakadesign yun, nung konti pa lang ang tao. Eh, ang Pasigueño ba, nababawasan na nadadagdagan? O nga, parang baby factory dito. Tinan mo, oh. Yan. Diba? So, siyempre, kailangan i-upgrade ng mga drainage system natin para ma-pacify lahat ng needs natin. Ano yan? Ha? Sorry. Yan. So anyway, isa pa sa pangarap natin na magkaroon ng trabaho. Kasi yun ang kailangan natin, trabaho. Tama po ba? Diba binanggit ko earlier na gusto natin mag-deliver ng mga maintenance sa mga senior citizen natin. Tama? Eh syempre, sino mag-deliver? Balita ko dito sa Pineda, isa sa mga problema nyo, ang dami daw tambay. Tama po ba? Maraming tambay, walang trabaho? Oo. Sino yung mga tambay dito na may motor? Sino yung may... Ayun, may motor. O sige, bibigyan namin kayo ng trabaho. Kayo yung magde-deliver ng gamot sa mga senior citizen natin. Diba? Yung mga marites dyan na walang gawa. Kasi sabi, isa daw ang problema dito, maingay daw. So, syempre, ang gusto natin gawin, magbigay tayo ng livelihood sa mga nagmamarites dyan, no? Diba? Okay po ba yan? Bigyan natin ng livelihood, something na pinagkakakitaan. Syempre, hindi lang sapat ang kita ni tatay, tama po ba? Baka pwede tayo bilang nanay, makatulong din sa mga tatay sa bahay, tama po ba? Para yung expenses, lahat, shared expenses. Kasi kami ni Kuya Curly, pareho kami nagtatrabaho. Kaya naging ganito kami. Magkatuwang kaming dalawa. Kaya yun ang ano natin, no? Yun yung siguro yung key to success namin na kaming dalawa magkatrabaho, no? Tsaka iwas din na napapantayan namin ng isa't isa, diba? Anyway, ako hindi din ako mahaba magsalita kasi gusto ko yung action kaagad. Kasi yun yung ano namin Siyempre private company kami. Hindi naman ako talaga politiko, tama po ba? Ayoko mangako na hindi ko kayang gawin. Tsaka nandito yung mga anak ko. Nahihiya ako. Na siyempre tayo mahal natin mga anak natin. At balang araw, gusto ko, siyempre hindi ko masasabi na 10 years time, ganito pa rin ang kalagayan namin. Walang nakakasabi kung ano yung future namin, natin lahat, di ba? Gusto ko, yung mga anak ko, kung ano yung tinanim ko, yun din yung aanihin nila. Kaya kung ako magtatanim na maganda sa Pasig, gusto ko maanin din nila balang araw. Yung mga serbisyo. Kasi ako din, hindi ko rin masasabi. Baka sabihin ni Lord, kunin ko na lahat kung anong meron kayo. Gusto ko maani din yung serbisyo na naipapasok natin sa Pasig. Tama po ba? Yan, sama-sama tayo. Yan. Anyway, pwede po humiling. Maaari pong humiling. May binigay ba sa inyo isang simple na red ribbon? Wala pa lahat.
Oo, meron tayong ribbon. So, itong red ribbon, red ribbon, hindi yung cake ha, ito po. Papaikot namin yung ibang red ribbon sa inyo. Maaari po ba na hilingin namin na samahan nyo ang Team Kayades? Na pwede nyo nga kaming samahan sa laban na to na hindi laban ng Team Kayades pero laban ng bawat isang Pasigueño. Pwede po ba? Maaari po ba, Barangay Pineda? At nagpapasalamat ako na syempre na na-overwhelm ako na meron mga tao na tumatayo, tumitindig para sa Team Kayades, lalo na kay Kagawad Daryl De Los Reyes at saka kay Kagawad Alex Ariola, na talagang hindi kami iniiwan hanggang ngayon, sama sa laban namin hanggang dulo. Tama po ba? Iiyak na yan. Yan. Sana po, halimbawa itong red ribbon na to, bilang pagkakaisa ng lahat ng taga-Barangay Pineda, baka pwede po sabit nyo sa bintana nyo or kaya sa doorknob nyo bilang pagkakaisa sa Team Kayades. Pwede po ba? Sabi ni Kuya Curly noon sa atin na ang mga empleyado namin naging hangin sa ilalim ng pakpak namin para makalipad kami ng mataas. Maaari po ba, Barangay Pineda, kayo ang maging hangin sa ilalim ng pakpak ng Team Kayades? Kasi pamilyang Pasigueño po tayo, tama po ba? Sama-sama tayo sa hirap at ginhawa, tama po ba? Kayades? Kayades! Maraming salamat, Barangay Pineda. Thank you very much. Muli, Barangay Pineda!